Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Rain or shine kontra Barangay Ginebra. Buena mano ang mga lasinggero. Kay Justin Brownlee ang unang tatlo. Delicate pag ganyan ang mga tingin. Yung import ng pintura nagparamdam din na maaga. Si Jalen Johnson nakatsyempo ng malamya sa ilalim. Inusog si Japet Aguilar Si CTC nakadalawang timeout na. Paano ang Ross nagpapaambon na sa tres. Si David at Santillan nagsasalitan. Si RJ Abarientos ina-assignment ni David. Medyo apektado na dahil nga pinahihirapan siya maka-opensa. Pero Chumempo naman naka-end one pa. Si JJ naman F1 ang nakuha. Ika ng opisyal pinatid si Troy Rosario. Para sa pintura, wala. Di naman daw sadya. Pinasok na si Dre pero walang bell. Ang Jeans sumahabol sa linya pero daming sipag ng pintura. Lamang pa rin sila, 31-23. Sa ikalawang kanto, umalagawa ang rain or shine. Pag error ng Jeans, sasabayan ng Ross ng takbuhan. Nakakapigil maski Paps ang Barangay pero mas maganda itsura ng opensa ng pintura. At etong tres ni Mamu, pang korneto na nila. Si Coach Tim napapaisip na, panalo na ba ang Ross? Pinasok na ang palatandaan At umiskor pa nga, and one pa para sa malapad na Mama. Tambakan pa rin. 58-36 Ross. Oops, wala ako sa Biyernes Kita-kita muna tayo dyan sa mata. Sa ikatlong kanto ang unang momentum nasa Barangay. Kung hahabol, ito na nga ang tamang time. Si Johnson 4 na foul. Ayaw magpalabas. Ayun, nakuha yung pang-5 at ayaw niya pa rin magpalabas. Kaya naman lumiliit ang harang sa gitna. Si Japet Aguilar pwede namang Mama. Di pa rin naman nabitiw ang Ross pero ang Barangay nakakapag-ingay na dahil yung tambak pabawas na ng pabawas. Lumuwag si RJ Abarientos, wala si David sa oblo. Si Scottie Thompson naman kanina pa may gigil. Lalong naging agresibo maka-score pero marami-rami pa rin to. 77-65 Ross. Sa uling kanto, binalik ng Ross ang lamang sa 17. Dinalihan sila ng galawang Mamu. Ang kakayod naman sa Barangay si Justin Brownlee. Galing sa sablay, naka-rebound na libre at pag ganyan alam mo na mangyayari. Sa 7 minuto alaga pa rin ng Ross ang doble numero. Walang inspirasyon pero mas kalmado. No pressure pero si Karakot babato. Naibalik na si Jalen Johnson. Pinasok na rin ang pinalaki ng Terra Firma at mukhang suko na. At yun na nga, panalo ang rain or shine. Best player of the game si Christian Manaytay na lumatay ng 11 points at 3 rebounds. Tabla sa 2 ang serye. Pero sa endgame sila Boss Al at Coach Yeng mukhang magkakatablaan pa. Samantala nakapaglaro ang long-time best friend ng Ginebra at abis-abis ang gulat ng isa. Paano? Ayan na si Belga. TNT kontra Meralco. Pakitang asintado agad ang bagong dayo pero ilang minuto pa lang nagpalabas na si Gardner. At pag all Filipino si Chris Nyusa mga ako. May kasama pang foul, dumali sa malayo. Samantala di lang maka TNT ang nag-aabang pati mga maka SMB dahil yung dati nilang pambato lumapag na uli na medyo matumal pa. Kabaliktaran sa kuryente na sagana ang opensa. Ang wakaling import pagbalik diretso asinta. Parang hardinero lang kung bumira. Si Coach Chot galit. Para sa kanya may mga tawag na di nakikita. Sa galit hiningal siya Si BGR may continuation pa ang init. Sa depensa, ang opensa, sa malayo o sa malapit, iisang resulta. Pero nakauna ang Meralco dito, 32-23. Sa ikalawang kanto, tuloy ang paghabol ng 5G sa katauhan ni RR Pugoy. Paunti-unti nakakadikit na. Si Coach Chot nakadikit din. Si CJ Cancino panay agaw sabay takbo. Kaya si Coach Chot lalong sumasakit ang ulo. Si Chris Macolo kala ko di nagagamitin. Nainip na to kaya pagbalik may kasama ng gigil. Pasalpak nga tropa, 2 Maika. Medyo humupa ang Meralco at maya-maya lang tabla na. Si Jordan Heading ang tumira dun sa paborito niya pero kinuha pa rin ng Bolts ang lamang after ng first half dahil yan sa atake ni Maskman. Abante ng 2, 50-48 Meralco. Sa ikatlong kanto tila di pa rin makadiretso ng opensa si Simac habang si Patrick patabas-tabas lang sa oblo pero galing sa timeout umisa na maganda-ganda si Macolo. May tulin pa rin papasok lalo't galing sa buwelo. Nilapag na lang may bonus pang free throw kaso ina-assignment siya ni JV Mocon. Nagkasagutan pa. Ika ni Mocon depensa lang madikit nga lang. Nagambag si Jason Castro habang si Simac medyo nakukuha na. Umenduan na naman ito yung di niya makuha kanina pa. Nakatabla na ulit ang tropa. Nakalamang na nga gamit ang linya at si Chris McCollum mukhang ginaganaan na. Pero gaya kanina nakahuling hirit ulit ang Meralco. Sa patapos na segundo dumali yung di mo alam kung kaliwa o kanan ang pambabato. Abante ng 2 ang Bolts, 73-71. Sa huling kanto balik sa paghabol ng TNT. Si Jordan Heading bumabanat pa rin sa 3. Si JV Mocon maganda ang inuopensa. Si Chris McCollum nakuhaan ng isa. Pasok ang tira at may flex pang kasama. Bagya uling dumistansya ang Meralco. Sila Coach Chot at Castro naman kumombo. Habang si Gardner paganyan-ganyan lang. Kaso mahigit 3 minuto, graduate na. Naibaba ng tropa sa 3. Si RR Pugoy ang bumato. Kaso sinundan niya ng error. Pagkakataon na sinamantala ng Meralco. Yung dikit na pero biglang nilayo ni CJ Cancino. Walang ano-ano, biglang bumanat sa 4. Lamang na ng 7 ang Meralco. Kaya naman happy siya Grabe mas maliwanag pa sa future ko. Di na nakaporma ang TNT. Sabay didiinan pa sila ni JV Mocon.
Masipag hanggang dulo, talon ng talon. At yun na nga, panalo ang Meralco. Best player of the game si CJ Cancino na dumali ng 17 points. Tabla uli ang serye, 2-2. Si Coach Chot samot-saring emosyon na ang pinakawalan dito. Galit ka ba, Coach? Hindi! Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli.